Magpapatuloy po tayo mga kaibigan at yun nga, may sinabi na si Presidente Duterte daw. Di man natin nakita kung siya talaga nagsasalita hindi pa ho ano yan, wala pa nakakakumbinsi niya na yan siya nga yung humalik do sa lupa, di ba? Ang layo, pati tenga Oh. Ngayon, mga kaibigan, sinasabi nga na, di ba, pinagmamalaki ni Locsin, I will strongly. Pag sinabi mong strongly, ano yun? Nakataya ka ron, di ba? Nakataya ka, I will strongly recommend. Yun daw, pagbasura sa mga kontrata na pinasok ng administrasyon ni Presidente Duterte sa mga incheck, kumpanya ng mga incheck na nagtayo ng mga infrastructure sa ating pong mga teritoryo sa West Philippine Sea. Pagkatapos sabi ni Presidente Duterte, hindi ko kakansilahin yan. Hindi ako hanya susunod sa Amerikano. Kasi, ang sabi nga ng Amerikano, pina-blacklist na nila yung mga kumpanya at yung mga, kung sino man yung mga tao, doon sa, nasangkot, doon sa kumpanya, ng mga incheck, rin yun, blacklisted na rin yun sa Amerika, parang si Bato. Diba? Siguro kaya ayaw mawala ni Bato ng visa sa Amerika. Baka meron siyang interest dun may nababalitaan tayo. Ewan natin kung totoo yan. May bahay daw si Bato ron. Mga kaibigan. Diba? Laki na nga. Bueno, mga kaibigan, kung ako to si Locsin, puro kayabang Di ba parang Mr. Kengkoy lang si Locsin? Kung ako sa'yo, mag-resign ka. Di ba? Yabang-yabang mo, puro ka daldal Masyado kang madaldal. Di ba? Kaya ka mukhang Kengkoy. Strongly. Sinabi mo strongly, may taya yun. Diba? Nakataya ang karangalan mo. Ngayon, butata. Sabi ko sa inyo, wala namang gagawing desisyon tama yan diba? Kaya yun ang nakakatakot, mga kaibigan. Kaya dapat, ilabas nyo si Presidente Duterte, live and alive. Hindi yung nakatakip ang muka, may sombrero para hindi makilala. Baka si Kamote yun, yung gumagaya sa kanya, di ba? Nakamukha niya. Si yun, Rodrigo Kamote. Mga kaibigan. Jesus Mariosep, nakakahiya si Locsin. Alam niyo yung si Locsin nung araw? Makakwento ko lang nung nandun pa kami sa kabilang himpilan, sama namin yan dun Yung karambola. Alam mo ba't karambola yun? Nambobola sila Binobola kayo. Di mo puro si Raulo. Di ba yung isa? Hindi raw siya nagpe-face mask dahil hindi raw totoo yung yung COVID. Hindi niya alam, labag sa protocol yun. Paano ka nag-iabogado? Gago. Di ba? Tinrompetan niya pa mga kaibigan Nagpa-interview pa sa media. Hindi ako anya. Look, walang yayan DOH Niloloko tayo niyan Ako nagpunta sa ospital, wala akong face mask Sira ulo, di ba? Mga kaibigan, puro baliw itong mga taong ito. Nako mga kaibigan.
Mabuti na buhay yan, ha? Si Locsin. Makwento ko lang sa inyo. Ito, bira nakakaalam nito eh. Nagkasakit siya sa spinal column, mga kaibigan. Nung nandun pa kami, sa himpilang wala na nakikinig. Ano pa ba itong pag-uusapan natin? Ha? Asan ba yun? Nawala yung ano ko rito Ayan, ito OSG. Mapa-OMG ka dito sa OSG. Yan ho yung office ni Kalida, mga kaibigan. Si Cowaranto, ha? Ano ba pa ito? Jose Cowaranto Kalida. Walang alam na kaso ito kundi Cowaranto eh. Pag ABCB, Cowaranto. Sireno, Cowaranto. Mga kaibigan, no, ito, wala bang Cowaranto rito sa 1.169 million. Mga kaibigan, 1,169,000 pesos ang tinawagan ng pansin ng Commission on Audit itong tanggapan ni Kalida dahil sa advance. Isipin mo, advance, kumuha ng advance para gagamitin daw sa local and foreign trips. Hindi pa siya bibiyahe. Ibig sabihin, in advance na nila. Malay mo kung bumiyahe. Kung sakali, hawak na nila yung pera ng gobyerno, mga kaibigan. Di ba? Ang problema ito, kung namatay sila, yan ang problema. Hawak mo yung pera mo, in advance mo. Para sa magiging biyahe mo pa lang. Sipin mo yan. Halimbawa, wala ka na may schedule. Baka magbibiyahe ako. Ako nangangano dyan. 1.169 million. 1,169,000. Ayan po. Para sa aking local and foreign trip. O trips. Itong mga abogado daw ng Office of the Solicitor General no nakaraang taon. Sa kabila, nawala itong mga dokumento. Paano nga magkakaroon ng dokumento yan? Cash advance yan para sa gagawin pa lang o ni hindi pa naka-itinerary. Di ba? Kaya walang supporting documents. Sana kung may itinerary na Ano ba? Bibiyahe kami sa ganung buwan. May itinerary na. Di ba? Pambabayad sa ticket yan. Ito wala Wala kasing supporting documents. Sabi ng Commission on Audit. Kaya sa 2019 Annual Audit Report sa OSG ng Commission on Audit, ang sabi ng napansin po ng COA na itong 17 officers ng OSG ay napagkalooban ng cash advances na ang umaabot ang halaga sa 1,669,000 piso na para di umano sa kanilang magagasta sa local and foreign trips, mga kaibigan. Ang sabi ng COA, a review of the liquidation reports showed that the travels were not supported with the necessary documents, including a certification of attendance of the 17 recipients of cash advances to the claimed foreign and local events. Madalit sabi, diniklara nilang
nakabiyahe sila. Pero wala po mga kaibigan Walang maipakita. Katulad din ito, dyan sa PCOO. Kamakailan, na pinag-usapan natin yung tungkol sa, ano ba yun? Bureau of Broadcast, di ba? Yung nagpapatakbo ng mga radio station ng gobyerno, lintik ang kawalang yan. Balita natin, nag-resign na yung director doon. Yung pangalawa, tirador yun. Tirador, ito yata ang nilagay ngayon. Tirador dyan sa BBS. At ang balita natin, may malaking racket dyan sa Bureau of Broadcast patungkol sa mga radio station. Nagtatayo ng radio station, kumbaga, sa, alam niyo yung jeep, tsaka taxi. Di ba may prangkisa yan? Yung ibang jeep na walang prangkisa, nakikikabit sa may prangkisa, di ba? Ganon din yung taxi. Yung mga kolorom, kumakabit sa prangkisa ng may prangkisa, na bawal yun. Ganito ginagawa pala dyan sa Bureau of Broadcast. Ibinebenta, naniningil ng 6 na milyong piso sa mga politiko na gustong magkaroon ng istasyon ng radyo sa mga probinsya. Kasi nga naman, pag sa probinsya, hindi mapupuna Di ba? Hindi mapupuna rito lumalabas, pinalailitaw nila na itong mga radio station na ito na binubuksan, istasyon ng gobyerno. Pero hindi, mga pribado po ito. Pinagagamit nila ang pangalan, kunyari, kung ano yung pangalan, call sign ng gobyerno, ididikit nila ron. Para magmukhang government station. Pero mga kolorom radio station po yan. At kamakailan, napabalita, tsaka natin ibubulgar yan, mga kaibigan. Ito muna ho, kasi sinita rin ng COA. Yung sobrang paglamon, sobrang pondo na kinuha rin ng mga opisyal ng Bureau of Broadcast, pinalilitaw nila na yun ay ginamit sa pagkain tuwing sila ay nagkakaroon ng meeting. Lintik po Kung kumain, 100,000 200,000, 100,000 mahigit. Si 10 mil yata pinakamababang lamon, mga kaibigan. Ilan ba kayo nag-meeting, mga hayop kayo? Lahat ba ng dumalo dyan ba? Lahat ng handaan yun di ba? Pagka ganong kalaking pera. Sabi ko nga, kung ikukumpara mo sa kinakain ng preso, kawawa naman. Yung mga nasa New Bilibid Prison, yung 50 pesos, pinagkakasya sa maghapong pagkain ng bawat isang preso. Gaano karami yung presyo na yun? Di ba? Samantalang ito, iilan lang silang piraso, kung lumamon 200,000, mga kaibigan. Umabot ng 1,000,000 sa loob na 100 taon, mga kaibigan. Ito, ganito rin ang trabaho nila. Puro hindi po back up ng official receipts. Walang mga maipakitang mga dokumento. At kung matatandaan ninyo, yung nabulgar sa ASEAN, na dinugas din itong PCOO, mga kaibigan, nung dito gawin sa Pilipinas yung ASEAN. Diba ang laki ng hindi ma-account na pera niyan? Kulang-kulang sa 1 bilyon. Kamukat-mukat mo, ito pala mga walang iyang ito, ilang buwan nakatira dun sa Conrad Hotel. At doon nagiinuman. Siyempre may tontingan pa ron, mga kaibigan. Alam niyo naman yung namumuno dyan si Iyot.
Di ba? Bastos yan eh. Di ba yan ang nagsabi, iyot? Oh, mga kaibigan. Ngayon, ito ho, itong sa OSG, ito si Bukbuk. Mga kaibigan, si Kalidang Bukbuk. Ha? Opisina niya ito eh. Di ba ito yung malaki kontrata sa gobyerno? Dito walang batas oh. Bawal yon sa gobyerno ka. Magninegosyo ka sa gobyerno rin. Di ba? Yun yang nasa gobyerno ka, magninegosyo ka, na yung negosyo mo, nangangailangan ng impluensya mo, ano tawag doon? Conflict of interest. Dito walang ganun-ganun. Di ba? Oh, mga kaibigan, di ba si Kalida may ano yan? Security agency at isa sa mga kliyente niya Pagcor. Lahat ng security ron sa kanya. Mga kaibigan, magkano yan? Daan-daang milyon ang kontrata niyan sa Pagcor. Oh, mga kaibigan, ito, ang sabi sa review ng COA, ito, meron pa raw no training report. There was also no training report, as well as a certification from the head of agency authorizing the claims of actual hotel accommodation or lodging as absolutely necessary in the discharge of official function. Wala rin eh. Mga kaibigan, pinalitaw nila, tumira sila sa sa hotel, pero wala silang maipakitang dokumento. Itong 17 kamote ng OSG, mga abogado ito, sigurado. Hindi po pinangalanan sa audit report eh. The audit body, nonetheless, said the grant of cash advances without the necessary documents contravenes COA Circular 2012-001, which serves as guideline for liquidation of foreign and local travels. Yan. Labag ito sa Circular 2012 na ikaw ay kumuha ng cash advance nang walang kaukulang dokumento. Ito pa sabi, the grant of the cash advances also violated, nilabag din ito, ang Section 4.6 of Presidential Decree 1445 or the Government Auditing Code of the Philippines, which states that claims against government funds shall be supported with complete documentation. Labag sa batas. The COA directed the OSG, inatasan daw po ng COA ang OSG, to instruct its chief account to submit all the documents. Inatasan nila ang OSG na utusan din yung kanilang chief account na magsumite ng lahat ng dokumento that would support the disbursement of the cash advances for final disposition of the audit team. Anti-graft ito mga kaibigan Yun nga pinagtataka natin, ang daming corruption. Paano ba sila makakasuhan? Hindi ba dapat mismo ang COA
ang magre-recommend sa pag-file ng kaso sa ombudsman dahil sila may hawak ng dokumento eh. At sila na mismo nagsasabi na labag ito sa batas. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, yung ombudsman, merong ano yan eh, motu proprio, pwede silang magkaso. Hindi ba? O kung talagang hindi walang hiya, siyang ombudsman o ombudsman Martires, kundi kayong mga kurap dyan, ha? Di ba trabaho nyo yan? Ito, napalathala ito ha. At kahit hindi ito mapalathala, makikita nyo ito sa website ng Commission on Audit. Yung official website ng Commission on Audit. Sapagkat diyan nila ina-upload ang mga findings ng kanilang isinasagawang pag-audit sa mga gastusin ng lahat ng tanggapan ng gobyerno sa Pilipinas. Diyan lang, sapat na sapat eh. Makakakuha kayo ng dokumento eh. Hindi na kayo mahihirapan. Ang kailangan na lang ninyong alamin, sino itong 17? Labag sa batas eh. Mga kaibigan, di anti-graft ito, pera ito eh. Hindi ba? Pera ng gobyerno yan eh. The audit team is not precluded from requiring additional documents if they deem it fit under the circumstances. Hindi raw, i-require. Hindi sila hihingan ng kaukulang dokumento kung, mga kaibigan, yung kanilang ginagawa, yung kanilang kinuhang pera, talagang merong nangyari talaga. Nagbiyahe, naggasto sa pambayad sa ticket, sa hotel, ganun, di ba? Wala talaga eh. Sa Makatid, ghost ito, ghost na biyahe. Ghost trip ito, mga kaibigan. Walang nangyari na pagbiyahe, pero kinuha yung pera sa gobyerno. Di ba ganyan din ang ginawa dyan sa paglamo ng Bureau of Broadcast Services ng PCOO, Presidential Communications Operations Office. Mga kaibigan, under nila yan. Ilang milyon yun. Ginastos daw sa pagkain. Ganito rin ang findings. Puro ganito. Walang mga resibo. Matandaan nyo si Cesar Montano, ganun din. Mga kaibigan, nasa si Cesar Montano ngayon? Saan kaya nagpapasarap? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sino naman kaya ang kawawang babae ang tinataniman ng talong? Di ba may multo ro sa likod ni Cesar Montano? Asan na yun? Daring. Butubad eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, ito naman, revolutionary government na naman. Sabi ni Presidente Duterte, discussions about revolutionary, sabi ko nga, yung revolutionary government should not be discussed in sub rosa. Ibig sabihin nun in secrecy. It should be discussed publicly. Pag publicly, talagang tahasan ang paglabag sa batas, di ba? Nananawagan ka ng revolusyon.
Ay, akalain mo yung mga nurse nga, mga doktor pinaratangan nananawagan daw ng revolusyon Mga kaibigan, yung pala sila pag sila ito pwede pag sila. Kasi nagtutulak nito mga Dutertanings, di ba? Ni Digong nyo. At saka si Digong ang leader Hindi totoo yung sinasabi niyang wala siyang kinalaman. Nagsinungaling talaga, no? Including the military, they should be able to say, sasangkot pa military. Mga kaibigan, kung sa politika nga, hindi pwedeng makialam ang military. Pasasangkutin mo pa sa revolusyon. Revolusyon para saan? Laban sa Pilipino? Para sa kapakanan ng inchik? Pinagre-revolusyon ito para mapabuti sa interes ng inchik. Kaya nila ginagawa yan. Diba? Yun ang intention ng mga yan Maipabor, maidisenyo nila ang mga batas pabor sa interes ng China. Yang communist China. Kaya, kawawa to mga, yung mga hindi kumikibo ngayon. Kawawa, lahat. Hindi nyo alam kung gaano kaitim ang balaki ng administrasyong ito. Nakikita na ninyo yan. Nakikita ninyo at nararamdaman na ninyo yan. Di ba? Mga kaibigan, itong pagsakop, alam nyo kung tutuusin, ito nagpahamak sa atin sa lahat Sipin mong ilagay tayo ni Presidente Duterte sa panganib lahat. Pumasok sila sa kasunduan, tayo ang kapital. Ang mamamayang Pilipino ang ginamit na kumbaga sa magsasanla, mga kaibigan, tayo yung ipinrenda rito Makaligtas lang siya Di ba? Sipin ninyo. Utang, lahat. Tapos, lahat ng pabor sa interes ng China, ginagawa nila. Kaya nakakalungkot po ni mga senador natin, hindi ko alam kung kunya-kunyarian na lang itong mga oposisyon Sa Senado, lalo na. Sa Kamara, wala na tayong masahan dyan Mga kaibigan. Sa Kongreso, nagdududa ako sa mga oposisyon Yung mga pangunahin na dapat nilang isulong, wala, hindi nila isinusulong. Sabi ko nga sa inyo, yung pagkansela doon sa department order ng Department of Justice na pinapayagan pumasok ang mga inchik dito at mapagkalooban ng walang bisa. At dito sila pagdating tsaka binibigyan ng bisa. Ang tawag ay visa upon arrival. At nakapagtatrabaho lahat. Nag-imbestiga, may nangyari ba? Wala Mga kaibigan Wala nangyari lahat ng investigasyon ngayon, pero may parikomenda. Kahit i-rekomenda mo pa yan ng Senado, sino ba nakaupo sa ombudsman? Hindi ba appointee rin? Hindi nga naririnig yan. Para nga wala nakaupo sa ombudsman Isang beses lang nagsalita yan. Pinakukuha kunyari mga dokumento. Ang daming katiwalian. Paano nating masusugpo ang katiwalian? Hindi naman sinusugpo. Pinaglololoko tayo. Mga kaibigan. Kaya nakapagdududa ang mga senador. Kaya kayong mga namamartido pa hanggang ngayon, tigilan nyo na yan. Wala kayong mapapala dyan. Marcos, Aquino, Dilawan, Loyalist, Marcos, wala yan.
Kailangan natin mag-move on bilang mga Pilipino. Kailangan natin tumindig bilang mamamayang Pilipino. Kailangan natin magkaisa para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan dahil walang magtatanggol sa bansa natin. Ang pinagtatanggol ng armed forces natin ang China. Yun ang malungkot, mga kaibigan. Oh. Sino ang titindig para sa atin? Naging panatiko kasi maraming Pilipino. Panatikong Pilipino. Sabi ko nga, daig pa kayo ng mga katutubong batangan na hindi nababali ang integridad at ang dignidad kahit na sila'y mga itinuturing na hindi sibilisadong tao dahil mga nasa bundok, mga kaibigan. Pero higit ang pagkatao nila sa pagkatao ng maraming Pilipinong nasa sibilisasyon. Sapagkat hindi sila tumatanggap ng anumang bagay, kahit pagkain, na hindi nila pinaghirapan. Hanggang ngayon, yung kanilang sinusunod na yan ay patuloy nilang iginagalang at ginagawa nila yan, mga kaibigan. Kung ganun lang sana ang integridad nating mga nasa sibilisasyon, kung ganun lang katatag ang integridad nating mga Pilipino, yan yung sinasabi nga natin. Daig pa nila yung mga nandito sa sibilisasyon na kahit ulo ng tuyo ay hindi mabitawan. Ipagpapalit pa nila yung ulo ng tuyo ng mga butante, kaysa manindigan para sa kinabukasan ng bansa, ng mamamayan, sapagkat yan kinabukasan din ng ating mga anak. Ayaw ba ninyo na tamasahin din ng mga susunod na henerasyon? Di ba? Ang kalayaan na tinamasa natin nung wala pa itong administrasyong ito, mga kaibigan. Ito, tinan ninyo, tahasan na, pati ang military, wala nang kibo. Nung una, kontra daw sila dun sa revolutionary government. Talagang dapat kayo maging kontra, sapagkat kayo ay nanumpa lahat. Meron kayong mga mandato, na ipagtatanggol ninyo ang konstitusyon. Pero pinagtatanggol ba ninyo ang konstitusyon? Hindi. Bahagang buntot. Bakit? Busog ba kayo? Totoo ba sinasabi ni Presidente Duterte pinalalamong kayo ng pera? Ako naniniwala sa mga nasa matataas lang na antas yan ng armed forces. Pero yung mga nasa ibaba, hindi ako naniniwalang yung mga yan papayag o pumapayag. Kasi may nag-uutos sa kanila ba't pa kayo nandiyan sa military? Magpalit na kayo ng uniforme. Magsuot na kayo ng uniforme ng PLA, People's Liberation Army ng China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Di ba, ano na yan, sagad-sagaran sa buto ng pag-insulto sa mamamayan? Naka-uniforme kayo ng Armed Forces of the Philippines? Pagkatapos
kabaliktaran. Ha? Sa inaasahan. Ha? Ang nakikita ng mamamayang Pilipino. Di ba taas-taas ang, ano na yan? Di ba kayo nahihiya? Magubad na kayo ng uniforme. Di ba? Total, nandyan na si Robin Padilla sa Armed Forces eh. Army na raw. Tarant. Mga kaibigan. Ex-convict, Army. Anong klase kayo? Hindi na kayo nahiya. Ha? Kakahiya itong Armed Forces of the Philippines. Dapat dyan eh. HFP yan eh. Armed Forces yan eh. Mga kaibigan eh. Armed Forces of the Philippines. Birthday po ngayon ha ni Miles Vitali. Miles Vitali Mitra. 'Yon. Ano to? Hipag pala ito ni Oscar De Jesus ng California. Binabati natin si Miles Vitali Mitra ng Glendale, California sa kanyang 46th birthday ngayon, September 1. Pero meron pa tayong mga ibang nagdiriwang din ng birthday nila ngayon eh. Bukas pa pala ito. So, mga kaibigan, may birthday ngayon itong hipag ni Oscar De Jesus na si Miles Vitali Mitra ng Glendale, California. Birthday rin ni Jonathan Mata at ni Bing Marquez ng New Jersey, US of A. At dahil birthday nila, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay mga kaibigan, bati-bati tayo, basa-basa ng mga reaksyon. Meron tayo dun sa mga cellphone pero ito unahin ko, ito mga nagte-text ka hapon yata to, tsaka kanina. Si Giovanni Terona, binabati ho natin, laging nakikinig sa atin. Isa po siya ang taga Cavite. Siyempre, Terona Cavite talaga yan. Pero nakatira po siya 43 years na sa New Jersey, USA. Giovanni Terona ng New Jersey, nabati po natin. Mga nag-text naman sa atin, sina Ramon ng Wilmington, North Carolina, USA, Florante Rodriguez ng Mississauga, Ontario, Canada, Elizabeth Aquino ng Glendale, California, Cindy Hobellar ng Paris, France, si Leo ng Davao, Bong Flores ng Paris, France, at si Eli ng Canada. Hindi po siya si Eli Cuyucut Soriano. May balita, napatay ni Eli Soriano, yung apo ni Daniel Rason. Mga kaibigan, ng pamangkin niya, apo ng pamangkin niya. Alam niyo kung bakit? Nagkasakit yata. Akalain ninyo, nagdoktor-doktora na naman si Soriano. Ito si Eli Cuyucut Soriano, mahilig itong magpanggap Di ba nung araw
Pinaiinom niya ng ihi, yung mga miyembro niya, yun ang payo niya, yun ang reseta niya. Niresitahan niya yung mga miyembro niya, uminom ng sariling ihi. Akalain ninyo yung kababuyan na yun, mga kaibigan. O ngayon, eto, nagbunga katarantaduhan niya. Pinainom ng gamot. Ha? Kesyo galing daw sa France yung gamot. Siguro sa COVID. Di ba? O, ininom. Tumirik ang mata. Patay. Mga kaibigan. Ha? Tarantado talaga itong si Sorianong ito mga kaibigan May pakanta-kanta pa yan Nasaan ba yung kanta niya? Ito, pakinggan ninyo. Kumakanta yan si Eli Soriano. Habang yan nagtuturo ng nangangaral ng Biblia, ganito kumanta yan. Ina Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Bueno, ito, ano yan? Sina Judy Gordrobe, Sino yan? Yan ba yung taga Muntinlupa? Si Virgilio Abibas ng Sacramento, California. At binabati natin, happy anniversary si Rolando at Bing Marquez. Pinababati sila ni Mirna Marquez. Si Zara Mod, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Si Boyet Potenciano ng San Diego, California. Randy Rial, Gerard Bugarin, at kanyang may bahay si Kate Makabigtas Bugarin. Si Senyor Tonet Pabie, veteran musician, mga kaibigan. Sila po yung grupo na tumugtog sa concert ng Beatles nung nag-concert po sa Pilipinas. Magaling na bahista po yan. Matagal sa Hong Kong. Mel Reyes ng Plaridel, Bulacan, nag-text at nakikinig siya sa radio. Malaking kawalan daw na 1 oras lang ang kanyang naririnig dahil wala silang internet. Sayang Si Alex ng West Fairview, tabi ng Lamesa Dam. Talagang binigay niya yung location, katabi ng Lamesa Dam. Si Coffee Pen, ayan. Si Sierra Charlie de Guzman, Marinel Jovellanos Lam, from Hong Kong. Ang ating mga katropa, Arlene at Mon Barrias ng Amsterdam. Sa Italy naman, Buenos Dias, Joel Diaz, at si Carolina Luge. Sa Tokyo, si Jorge Beichong. Ayan. Sa Guam, June Gases, original. Vocalist ng dating Abracadabra. Walden Kihan Berry, sa Guam din po yan, kasama ang kanyang buong pamilya na mga musician. At sina Susana de los Santos, Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, si Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, Rosita DC, si Andres Bonifacio ng Michigan, Raul Villanada, sino pa ba? Si Reddy San Miguel, ayan Rudy Santos, Horoscope. Nasa California ho yan, original member ng Horoscope Band. Ernesto Mangahas,
Ernesto Mangahas ng Philadelphia, Pennsylvania. Joselito Camacho, Jenna Guzman Carrillo, Alex, Alea, AJ, Jenita Elsa at Cesar Cortez ng San Diego, California. Nelson Beblañas from Doha, Qatar. Art Diaz. Yon, si Carolina Luge. Nabanggit na natin si Carolina. Evangelito Dalangin ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Robert Aquino ng Hong Kong. Si Rogie Tortal Aquino rin ng Cebu naman, no? Si Louis Bay at ang kanyang may bahay, Angelina Alto Bay. Stephen Pesalboni at Osias Catalan Olivido. Si Mr. Pajardo, ang Bilao ng New York City. Green Guevara from California, Oswald Cortez Santos Jr., Girly Lopez. Lito Paisan, Kamaita Basilio ng United Kingdom, katropa natin. Delia Villamayor, Gardo Dioiran. Si Glenn ng San Marcelino, Zambales. Ricardo Macapagal, Joven Aquino. Alex Darang, Diego Bandido. Miles Joe Pros. Rain Fernandez, Herman Gumiran, Wilma Aquino, Diactoros Mercurius. Lintik ang mga pangalan, Parang tayo late yun, si RJ Sone, yan. Eddie Polo Ramos, Joseph Barredo from Dubai, Ed Fernandez Levy Pulumbarit, Connie Gengnagel, yan, ng Dasmariñas, Cavite. Si Mikey Hayes, Lilia Di Guzman, Randrup, Ellen Evangelista. Si Ellen ba ito? Yung organista dati. Si Jerry Juni, Ronaldo Bonus, Rogelio Meren. Ano kaya ni Ronaldo? Si Badong Bonus, kaibigan natin. Norberto Trias, Gina Kiyogi, Happy Chai, Osias Catalan Olvido, nabati na natin. From Shinjuku pala siya, Tokyo. Philip Glenn Araw ng Quezon City, Bethany Marcelus, Jorgelito Caballero, Ruben Sabado, si Dante Co, Raymond Nacionales, Dong Nadela Val Luga, Archie Pilla, musician to Leo Villena, musician din ito. Sa Thailand yata siya nakabase. Si Nap Umadhay, Armando Valencia, Magdalena Rivas, Consuelo Bonifacio, Peter Lee, and Edgar Ellen Kalingking, Role Montalban, Carmen Reyes, and Joselito Capulong, Ed Yumul Casquejo, Cyril Belen, Edwin Suarez ng Makati City, TC Cuevas, J.M. Casas, Tony Perez, Elbama Villaflor, Cheryl Olive, Monet Andres Laureta. Ano kaya naman ito yung naging sheriff ng Sandigan Bayan? Si Monet,
May ano dyan, may matagal na naging sheriff dyan eh. Nagretiro na yun. Laureta apelyido eh. Si Nerissa Maala Mercado, Bert Neri, Cesar Porras, Edna Ferreras Vargas, Hernando Manawis Jr., Ernie Dris, Romel Galvez, Emi Avignon, Pandong, ayan, Felin Tag Reyes, SP de Dios, Salvador Casenas, Nieves Uchi Villarus, Alberto Silva, Ray Cada, and Violi Reyes, Marisa Martinez, Pris Jo Lapis, Mercy Destura, Venus Caparanga, Gloria Latorre, ayan, Bertoldo John Paul, si Hani Liwanag, Eric Partosa, Bataan Pets. Si Bataan Pets, paumanin, paririnig natin yung awitin ng iyong tsuhin. Itong linggo to, baka sa Biyernes. Si Pontius Tugatog, Mary Jane, nabati na natin eh. Si Edipolo Ramos, si Bella, Christopher Cañalita, Art Diaz, Roy Japantor, kaibigan natin, si Dante Pahuriray, si Junior Dal ng California, ayan, Cosme Aparejo ng Somerville, South Carolina, si Boy Tapang, Nestor Nerva ng LA, California, Reggie Marquez, ang ating idol, veteran broadcaster, nakabase sa New York, Purel Salvo. Mapapanood nyo siya tuwing Sabado po ng gabi sa FB. Si Rene Rambo Avenido ng Las Vegas, ang may-ari ng Dom Pacundo Farm sa California at dito sa Pilipinas. Sher Pasqua, Jake Regala, siyempre si Mirna Guillermo ng Chicago at si Roxanne Rankin ng Florida. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, tayo po ay muli na naman pansamantalang magpapaalam. Kailangan pang Tayo po ay magbabalik bukas. Alas 10 hanggang alas 11, tayo po ay mapapakinggan sa Radio DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At alas 10 hanggang alas 12 po ang ating live streaming. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Jose Calida. nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng